yo. Wait lang, man. Wait lang, Ate Yung. Naglalag ako. Dito. Dito, Ate Yung. Dito. Dito, nag-iito. 3, 2, 1. What's up, mga man? Ngayon nga pala, naglalaro kami ng Troll Slap Tower. Yan. Tara na. May slapan, may OB pa. Pero ayaw namin mag-cheat. Bawal. Sa halos 7,000 Tulog ako. Hindi tayo papasok. bukas sa contest sa mga independent artists sa Amerika at ang performance ni Ibarra na ang Bakinawa ang nagputi. Producer at co-founder si Ibarra ng record label na Polo Di ko alam, ba't sa akin mo tinatanong? Filipino-American artist kaya niya. Nag-rap ng Tagalog, Waray at English si Ibarra. Natapos na siya sa both Philippines. Pakita sa Grammy Awards website. Samantala, pumuli ng American singer-songwriter na si David ang superstar na sinigara. Uy, naglalag! Sa Coachella Stage performance. Ay, Nasa bansa ni David para sa promo showcase ng kanyang debut album na Willard. At ayon sa kanya, excited na siyang marinig ang Pinoy fans na makising along sa kanyang viral hit. I was like, yo, this is crazy because this is like so far away from home. I never expected it. Yoko na, epan. Bukas saan na Parang mini OB kasi. Ang liliit. Driver ng SUV na nakararo sa Naiyawan, nakalabas na ng kulungan. At paghingi ng tulong sa Interpol, pinag-aaralan ng gobyerno para sa pag-aresto. Mag-ano na lang. Ito na lang. Ganda to. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Guys, dito tayo. Huwag tayo doon. Ay! Ano airport talaga? Hindi kaya dyan yung ay. Anong shit?
Sana, ano yun? Higil sa dami ng mapapanood Sana maban. sa Pamilya Online Live on ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Judges. Exploiter yun, guys. Pangit pala. Ito na lang tayo. Exploiter. Siguro may gravity fruit yun, kaya nagwawala. At yung ibang laro na linaro ko. Sa Novaliches, Quezon City noong Martes. Pinangay nila ang nasa 3.7 million na halaga ng mga alahas. Yan ang CCTV patrol. Guys, hindi ako yung kumokontrol. Nag-ghost touch. Pasado ating gabi noong 13 ng Mayo, habang malakas ang ulan at abala sa pagbibilang ng boto sa halalan, nakuha ng TV ang paglabas ng isang lalaki mula sa isang butas sa sahig sa isang tandaan sa Quirino Avenue, Novaliches, Quezon City. Maya-maya, namatay na ang CCTV ng sanlaan. Alauna na madaling araw, may lumabas na pusok sa naturang tanglaan. Kaya tumawag ng bumbero ang residente roon sa pag-aakalang may sunog. Hindi ko po yung nagagay ng pagkakas kung saan ang lugar. Kaya makapagpapakapag Mapagpili na naman ang yung ng kuryente, hindi po ang mga tao sa dahil sinungaling ang bumbero at matakuan ng barangay na buksan ang pinto ng sanglaan. Doon na nagtitubring hinakawan ito. Mag-e-edit na naman ako niyan sa CapCut. Nalima sa mga alahas ng pera. Hirap-hirap mag-edit ni. 7 million pesos. Lalo na mag-cut. Sa CCTV, sa import ng tumanang ang suspect at nagbukal hanggang makarating sa loob ng sanlaan. Termite, ito talaga ang modus nila, yung papakita. Ibang kamay ko, Gon. Di ba ako magaling? Ginamit na rin ng President George Yung ang ano bot para mabuksan. Sa backtracking ng pulisya sa mga CCTV sa lugar, nakilala ang ilan sa mga kawatan. Yung una lumalabas dito sa video ay yung dalawang lalaki na lumabas dito sa butas. And then sumunod po yung isa na nag-attempt na sirain itong monitoring yung CCTV. Batay sa profile ng tatlong persons of interest, may mga dati na silang kaso ng robbery at kilalang miyembro ng termite gang. Patuloy ang cooperation ng pulisya para maaresto sila. Si Ana Grosso, ABS-CBN News. Nakalabas na ng detention center ang driver ng sports utility Kumain ka, sino may paki? na sumalpok at ng araro sa harap ng NAIA Terminal 1 at ikinasawi ng 2 tao. Ito'y matapos siyang makapagpiyansa para sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Nagtakda ang Pasay City Regional Trial Court
ng piyansang 100,000 piso para sa pansamantalang kalayaan ng 47 anyos na driver. Pinupirma ng PNP Aviation Security Group na siyang nag-imbestiga sa insidente na natanggap na nila ang nasabing order. Sa text message sa ABS-CBN News, kaanak ng isang nasawi, sinabi niyang nalulungkot sila na nakalabas na. Kung ate yung may lava is rising. Ito naman, water is rising. Water. At pagsuko ay sa international. Uy! May tae! Tae? Sa mga party. Ay, bunong tae. Nagpapatrol. Pag natamaan mo yun, one shot, one kill yun ah. So, bakit Pilipinas malaki ang talo nila sa mga kapwa? Pero ayon sa mga survey, ito ay ang dahilan kaya hindi na po sa ang mayor ng Panginoon sa Senado ngayon sa halalan ng 2025. Hindi rin sila masyado na now. Talagang it was speaking areas. So, hindi lang sa Mindanao. Nagkaroon ng resistance. No? And we saw that, no? Fighting doon sa impeachment ng Congo, hindi pa ito, ang taas lang yung pamilya sa service doon. Alam nila namin na value. So, tatanong ko impeachment, I think that was at 86%. So, ito talaga yung there was a request from the Vice President from the vote statement Duterte that brought down the Alliance of Voters for the Senatorial candidate. One shot, one kill, tae na pader. Dapat ng pondo. Ito ang bahagi ng 2025 budget. Hindi nagkakaroon. there's no truth to that allegation, there's no truth to that matter. No one was coerced, no one was, how do you say it, asked, signed, you know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Una ng dumistansya ang Malacanang balitang may kailangan ang Talagang problema na tayo. para naman kaya Secretary of the Third, nagkalakulanin ang mga alyansa sa local level. Yung PNP at saka yung Makapag-umahin ulit ako sa pizza. maraming area na nakapaglaan. Maraming area, probinsya, ganyan, district, medyo tumakbo member ng PNP. Wala pa nila lakas. So, the president's endorsement there, hindi nakakalap. Sino rin ang WR? Ang mga nanalo ng mula sa alyansa ng administrasyon. Senator Pete Lacson, yung kanyang distribution ng boto, a lot of it came from Luzon, except the people in Region 5. Ito tayong cute tayo. Specifically, Western Visayas and Negros Island. Maganda yata itong cute tayo. Visayas. Then, tapos sa Manila. Mga tinatapos kasi namin, mga pang siyok tao. Mga pang magagaling. Hiya naman ako. Oh! Sila kami bigyan ang iba ko ng sa mga pagpapalagay ng ABS-CBN News. Hindi lang resulta ng senatorial race ang bubuka sa marami itong halalan ng 2025. Sa luhat na labanan, ilang kandidato ang tumalo sa mga miyembro ng malalaking pamilya sa politika. Lumakaw si Victoria Bulan.
Mala David versus Goliath man ang labanan, pinatunayan ng ilang lokal na kandidato sa halalan 2025 na kayang magtagumpay laban sa prominenteng politiko. Sa Las Piñas, tinalo ni Councilor Mark Anthony Santos si Senador Cynthia Villar sa pagkakongresista. Mula 1992, Villar ang may hawak ng pwestong ito. Sa totoo lang, not in my wildest dream talaga na tumakbo and to fight against the well-entrenched family in Las Piñas. Siguro public clamor lang ito for a change. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Villar sa kanyang mga taga-suporta at sinabing tuloy pa rin siya nagsusunod ng mga programa at advokasya. Sa Cebu, naungusan sa pagkagobernador ng baguhang si Pamela Baricuatro, si Gwen Garcia na igatap ng hawak ang posisyon. Dating direktor ng Land Bank of the Philippines Corporation, si Baricuatro. Tumakbo siya sa ilalim ng PDP. Partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have been there for the longest time, and yet our healthcare problem in Cebu is still, very persistent. So I think yung mga tao na talaga, they had enough. Sa Catanduanes naman, hindi politiko ang tumalo ni Peter Crua sa pagkagobernador. Dating State University President si Dr. Patrick Anzanza, habang si Crua ang kasalukuyang vice-gobernador. Kapatid niya ang gobernador at matagal ng hawak ng kanilang pamilya ang politika sa probinsya. Sabi ko, high time that yung mga straight na tao, Ganda pala nitong fruta. government service, yun ang pumasok na politika. Ayon sa political analyst na si Professor Maria Ella Atienda, ang pagkapanalo ng ilang baguhan o hindi kilalang kandidato ay indikasyon na may sentro ng mga ang hinahanap ay mga advokasya. Nagpapagsunit sa mga hati, yung mga pangako na hindi nakatagal na mga napakatagal na dekada ng mga pamilya. Ito ang posibleng dahilan kung bakit nanalo rin ang environmental advocate na si Nandine Marie na tumakbong alkalde ng San Fernando sa Sibuyang Urban Trombló. Marami yan, patay na tayo. Anong kulang? Ay, buhay pa pala! Buhay pa! Nagkasulukuyan ay Buhay pa yan! Buhay pa! Ayaw ko na nila sa mga tao sa nila. Pagkakasunan ay hindi talaga barahan talaga na hindi matuloy ang mga sibuyan. Dito lang, lalo na dito sa San Fernando. Good governance naman ang plataforma ng 29 taong gulang na councilor na si Aris Lim. Ang nanalong alkalde ng Talavera Nueva Ecija laban kay Vice Mayor na Ricky Santos Martinez. Ito pong panalo natin na to, hindi po sa akin, it belongs to every family, every farmer, every worker. Wala na Mahirap-hirap, guys. Pero ang mga panalo ito, hindi umano nangangahulugan, nawawala na ang mga dinastiya. Ayon sa datos ng ABS-CBN Research and Verification Unit, 2 lang sa 82 na Dami pa pala gubernatorial nito. candidates ang baguhan sa politika, walang malakas na political support at hindi galing sa political families. Ang posibleng solusyon, magsimula sa ibaba. Kita natin naging successful halimbawa sa estate law at saka sa bar, may anti-dynasty provisions na doon. So, ang isang possible strategy pwedeng barangay, unti-unti sa local government. Ipinakita ng nagdaang halalan na may pagbabago pagtingin sa political dynasty. Ang tanong ay kung magpapatunay ito. Victoria Pilar, ABS-CBN News. Simpleng humingi ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa para sa pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos kung maglabas ang korte ng arrest warrant laban sa kanya at sa ng tracker teams ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para hulihin ang mga akusado. Nagpapatrol, Joe Magasan.
Bye-bye mga man. Huwebes ng gabi nang malaman na naglabas ang isang kote sa Angeles City ng arrest warrant